The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Ninong, Kumusta ang ating asyenda? Ayan na talaga naman ang kanyang likuran. sabi ko na eh. Asyenda Oo. Eliscopides. Don, Pastor Jeff Eliscopides. Don Jeff? Ted, Ano Ted, lahat na- na nakikita mo na yan. Oo. Alam mo na yan. Ted, good morning. Good morning. Kamusta ang ating na iikot-ikot dyan sa iyong na asyenda, ha? Di ba ganun? Mabuti naman, ako'y nag-ikot-ikot lang sakay ng aking kabayo sa asukarera ng aking lolo. Di ba ganun ang mga pelikulang Pilipino dati, yung mga ang Kabayo. Don, yung Tsaka si Senyorita. Oo. no, tapos ang kanila Don Facundo. ang manliligaw na akin na anak ay isa ng hampas lupa na Ardenero. Oo. Ano Papa. ikaw ang katwiran mo? Oo, pero Para Papa. ikaw naman ligaw na sa akin na anak. Oo, bakit nga ganun? Parang lagi may sipon. Hindi, tsaka Espanyol di Oo, ba? Na medyo oo, ano ng yun kaunti, pala no? yun. Baluktot Managalog. Correct. So ikaw si Doña Paquita, ako si Don Facundo. Paano magsalita si Doña Eh, Paquita? para na Spanish din. Spanish din. Para bang, So, sino si Pastor dito? ikaw na yung ampas lupa. Oh, sige. Oh, tayo ang nasa taas ngayon. Tayo, Okay. ako nasa Sige, ibaba. maganda to. Okay. Lights, camera, action! Ano na yung masasabi na Paquita? Dito sa atin na ampas lupa na atin na gusto naman ligaw sa atin na solo na anak. Ay, nako, Don. Hindi ko rin malaman dito. Dito sa hampas lupa na ito. Ang lakas ng loob mo. Na manligaw at umakyat dito sa aming Ano tahanan. na ang masasabi mo din ngayon? Oh, ano ipapakain Ikaw na mo ampas sa lupa. aming anak? Oo. Isa ano ka na lamang. pangalan mo? Kanino ka na anak? Don Paquito, Doña Paquita, hindi lang po loob ang malakas sa akin. Malakas din po ang tama ko sa anak nyo. Yan, ang tindi ng Yan, dati. galing. Oo. Huwag po kayong mag-alala. Pag napangasawa ko po yung anak nyo, akin na po lahat ng ari-arian nyo. Hampas lupa Kasi wala ito. pang prenuptial agreement dati, ano ha? Oo, hindi bale. Anyway, yung tayo Okay, napunta. okay din ito. Oo. Magagamit natin itong hampas lupang ito sa mga flood control projects, honey. Ako ipapakulong. Sa kanya natin ipapangalan ang mga proyekto na bilyong-bilyong piso habang tayo'y nagpapakasasa at nagpapakasaya. Meron na pakinabang ang Indio na ito, Paquita. At sa kayang Indio na iyan na nasa baba, Hmm. bobo yan. Bigyan mo lang yan ng kaunting patuka. Susunod yan Masaya sa na yan. mga gusto natin. Oh. Tama na. Hello. Oh, Pastor Jeff, ikaw na ulit. Oh, baka mahipan tayo ng hangin, magalit si Lord. Oo nga. Hindi, nakakatuwa lang po kasi isang taon po tayo. Yung t-shirt ni Brad Jeff SK. Oh. SK? Anong SK? Maliit na buaya. Ikaw talaga. Uy. Di pa taga, May nakakita Di pa ko taga-Congress may to. nakita ko niya, senador eh. Malaki na. Oo. Malaki na siya. Oo. Oh, sige. Sige. Small crocs, ha? SK, small croc. Oo, tama. SK meaning, ano ba Small- akala nyo? small croc. SK, small croc. Oh. Oh, sige. Pastor Hoy! Jeff. Tama sige. na. Ikaw Oo na nga, naman. 9:39 na. Pastor Jeff, Ganda. you have the floor. Mr. Chair, talaga. the floor is Ay, yours. Papasok nyo talaga, napapasok nyo. Anyway po, Happy New Year po sa inyong lahat. Panibagong kalendaryo na naman po, yung ating bubuklatin. May bago kang planner, pinag-ipunan mo yan sa kape mo. May bago tayong goals. Pero kung magiging honest tayo, no? Marami sa atin, same worry, same fear, same struggle pa rin. And masasabi natin, Lord, parang wala naman nagbago. Lord, sa tingin ko lang, nagpaputo kami kagabi, parang same, back to reality. Babalik na naman ako sa Maynila para maghanap buhay. Parehas pa rin ba sitwasyon nyo? Dry pa rin ba yung buhay nyo? Yung pong verse na pag-uusapan natin, ganun po yung kwento. Sitwasyon po ng mga Israelita, nung sinulat po ito ni Isaias, sila po yung nasa ilalim ng pagkakaalipin ng Babylon. At parang wala nang pag-asa insight. Alam niyo yun, yung habang buhay na lang tayong ganito. Buti na lang kumakain tayo sa araw-araw. Yun na lang yung pampalubag loob nila na sila'y humihinga pa. Pero sabi ni Isaias,
ilibing nyo na sa limot. Huwag nyo na alalahanin pa yung mga past achievements natin. Kasi lagi nila iniisip, alam mo, noong unang panahon, mga apo, panahon ni Haring David, bla bla bla. Sabi ni Isaiah, sinabi ni God through Isaiah, kalimutan nyo na yung nakaraan. Forget the former things. Huwag nyo na alalahanin pa yon. At itong verse na to, Isaiah 43, verse 19, masdan mo ako ay gagawa ng isang bagay, ng bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng lugar ng ilog sa lugar na to. Ito po sinabi ni Isaiah, hindi mo pa ba nakikita may sinisimula na ang Diyos gawin? At yung dalawang imposibleng sinasabi rito, gagawa daw ng highway para ka nasa NLEX sa gitna ng disyerto. At gagawa daw siya ng isang tubig, like ilog sa gitna ng disyerto. So una po, ang sinasabi ng Diyos dito, God's new work starts kahit hindi mo paramdam. Masdan mo, sabi dito, nagaganap na. Kapag may nararamdaman po tayo na parang wala na itong pagbabago, may ginagawa po ang Diyos. Sabi nga dito, naganap na. Hindi mo pa nakikita pero gumagalaw na po ang Diyos. Gumagalaw na siya sa puso mo para magpatawad next year. Gumagalaw na siya dyan sa trabaho mo para matuto ka ng financial wisdom. We trust feelings more than faith. Pero sabi ng faith, Lord, may ginagawa ka kahit hindi ko pa nakikita. Pangalawa, sabi po rito, God's new thing requires new spiritual eyes. Sabi, hindi mo pa ba makita? Hindi sinabi ng Diyos na wala pa. Ang tanong niya, hindi mo pa ba makita? Ibig sabihin, may ginagawa na ako pero it takes spiritual eyes to discern spiritual matters. Nakatingin kasi mata natin sa failure, sa pain, sa past, sa trauma, sa disappointment. Pero po ang Diyos may ginagawa at kailangan makita mo to sa pananaw ng Diyos. Okay? At pangatlo, as I end, God specializes in impossible places. Magkakaroon daw po ng highway sa disyerto, ilog sa tuyong lupa. Parang parehong imposible yon. Alam niyo, hindi sinabi ng Diyos na aalisin ko disyerto. Hindi, sabi niya, gagawa ako ng daan sa gitna ng disyerto. Minsan, hindi agad nagbabago ang sitwasyon natin. Ang binabago niya yung puso at pananaw natin. Minsan, hindi nawawala yung problema, pero may provision sa gitna ng problema. Minsan, yung cancer, hindi nawawala, pero sa gitna ng iyong chemotherapy, sa iyong every other month na nagpapakimo, every month, nakikita mo ang galawan ng Diyos na hindi kanya pinababayaan. Dito po papasok ang gospel. When Jesus came 2,000 years ago, He saved us from our sin and death at yung pong nagbigay buhay para tayo magkaroon ng eternal life. Kaya ngayon pong panibagong taon na papasok, may matibay ka mang resolusyon. Kung wala dyan ng Diyos, babagsak po yan. May matibay ka mang pananaw, set na to, maganda ang puhunan ko ngayon, maraming negosyante nag-invest sa akin. Pag wala po ang Diyos dyan, it will collapse. Ibig sabihin, hindi rin po tatagal yan. Mas malinaw po ang paningin natin kung nandito po ang Diyos na gagabay sa atin. Again po, masdan mo, kaya mo bang maniwala na may ginagawa ang Diyos sa buhay mo ngayon kahit feeling mo wala pa? Diyan po pumapasok ang faith. Isaiah 43 verse 19, masdan mo. This is a command. Utos po ito, hindi ito suggestion. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na, hindi mo pa ba makita? Gagawa ako ng isang daanan sa gitna ng disyerto at magkakaroon ng ilog sa lugar na ito. Tayo manalangin, Panginoon. Taon-taon na lang, Lord, may mga goals kami, Lord God. Pero minsan, Lord, hindi tumatagal. January 15 pa lang, balik na naman kami sa habit namin. And then, balik na naman kami sa usual cycle ng buhay namin. Wala naman din nangyari. Pero Lord, alam namin this year will be a year like no other. Itong taon na to, Lord God, ay babaguhin mo ang aming pananaw dahil magkakaroon kami ng spiritual perspective na ikaw ay kumikilo sa maliliit na bagay, na yung mga faithful sa maliit, pinalalaki mo. Kaya Panginoon, huwag kaming magkaroon ng jackpot mentality kung hindi ko makikitang gumaling ako, kung hindi ko makitang yumaman ako, hindi ako maniniwalang nandyan ng Diyos. But Lord, kumikilos ka sa maliliit na bagay, sa mga bagay na hindi pa nakikita, tulad ng binhi na nasa ilalim ng lupa. Wala kami nakikitang aksyon o ganapan, pero lumalalim ito at nagbubunga eventually. Tulungan mo kami, Lord, na magtiwala sa iyo ngayong taon at mag-focus lamang sa iyo at huwag mag-focus sa mga bagay na temporal at mga physical. Salamat, Lord, sa programang ito, sa pagpatuloy na pagpapalaganap ng salita mo araw-araw na may oportunidad kami magtiwala sa iyo at mapalago ang aming pananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Panginoon, muli salamat po sa araw na ito, sa panibago pong araw, panibagong taon, sa ginagawang pagmimisyon ni Brad Jeff sa aming pong programa. Biyayaan niyo po siya ngayon, buong taong ito muli, ng lakas ng pangangatawan, tibay po ng kalooban sa aming pong ginagawang pagmimisyon. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you more, Brad Jeff Eliscopides. Alagaan ka para sa iyong lakas ng atibay ng kalooban. Amen. Amen. Okay, Brad. So bukas ay Friday na ba bukas? Oh yes, at January 2 na, agad-agad. Okay. Oo. Wow. Alright. So, Biyernes na ba bukas? Kailan ang Ang bilis, luwas mo ngayon, Brad Jeff? Today na. Today na, kaya ang aking nanay nanonood ngayon, Nanay Helen Eliscopides, kasama kanyang kapatid na si Maribeth Abelio at aking kapatid na si Cherish Benipayo. Nanonood sila lahat, Brad Ted. Mamaya rin, luluwas ako para nandyan ako mamayang gabi sa Maynila, and then tomorrow, back to studio tayo, Ted. Okay, salamat na marami, Brad. Safe travels tayo. And Thank sa you, iyong Pastor. mother dear, opo, malamang sa inyo po nagmana ng pagiging gwapo at mistiso nitong si Jeff. Ay, oo naman. Mamula-mula. Di ba? Ano yan? Natural to dito sa Kabanatuan, yung hangin yata. Wow. Parang nakakatisoy. Sariwa ang hangin. O sige, makapunta na nga Salamat. dyan. Salamat na marami, Brad. Nasa lahi rin namin, Cha. Baka, Iba Cha, rin. baka hindi Iba. ka mamula rito, Cha, eh. Yun na nga, baka mangitim pa rin ako pag nandyan ako. Oh, hindi ako mamumula dyan, hindi na ako babiyahe. Kala ko pa naman hangin Okay, dyan si eh. Brad Jeff ang hirit. Ano, Kaya nga eh, Anyway. hindi daw ako mamumula doon. May point. Tsaka, Cha, Salamat. delikado ka mamula. Oh. Baka ihanda ka. Yun na nga ang mahirap doon. Yun ang mahirap doon. Idarang mo sa apoy, Oo, correct. Baka makurot ako nang wala sa oras. Sige. Salamat, Brad. Ingat sa biyahe. Thank you. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. God Serving Thank the you people, so Brad much. Jeff Eliscopides. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!